Amazing morning, everyone. Yes, tama po yung tiap sa atin ni Mentor John Ezekiel, and he is my angel mentor. Guess that. Look like my son only. Parang anak ko lang yan eh. Kasing edad ng anak ko, matanda pa ata anak ko dyan. Yeah, yes, amazing morning, everyone. Patay po sa kung naririnig niyo po yung boses ko, kung okay lang po ang impact ng boses natin dyan. Yes, totoo po yung sinabi ni Mentor John Ezekiel. Ako po si Cheryl Karandang Chupka. So, dalawa po ang Facebook ko. Minsan, yung tao pag nagpo-prospect ako, naguguluhan din. May Chupka, may Karandang, saan ba kami magme-message? So, ang rason ko, kahit saan, marireach ko pa rin kayo. So, yes, i-share ko po ngayon sa inyo ang journey ko sa I am. So, ang bago po tayong Sapphire Elite Executive at isa po tayong founder ng Team Triple C. So, dito po guys, nakikita nyo po yung sorry. Nakikita nyo po ito po yung business natin. Ito po yung business ko dito sa US. As Shell Slashes, owner po tayo ng spa. So, ko permanent master aesthetic at saka permanent makeup license po tayo. So dito po sa US, kung yung mga ano po yung Shell Slashes, it's all for beauty, skin specialist. So yung master esthetician, ano po ang ibig sabihin nun? Ibig sabihin, skin specialist po tayo at gumagawa tayo ng mga microbleeding, puro pampaganda. So, ito po yung shop ko dito sa US. So, meron po tayong bali na tatlong treatment room. So, nakikita nyo dyan, I have 1, 2, 3, 4 na mga screen. So, ibig sabihin, ginagawa kong lashes, ginagawa ko rin si I am. At nag-i-inventory din tayo. Tapos yan, snacks ko, nakasali pa dyan yung apple ko. So, yan po guys. Yan po yung ano natin dito sa US. Then, my deepest why. So, ito po yung deepest why natin. Kaya dito po, kaya nagdagdag tayo ng business natin dahil ito po yung mga deepest why ko, yung family ko. Yeah, so we do bonding. So kaya, kaya ginawa natin sila para din sa anak ko at sa family ko. Besides, sorry, yung family ko dito sa Pilipinas hindi nakasali. Hindi nakakashare sa sobrang dami namin. So maybe next journey na yon, di ba? Na share. Sa ngayon, ito lang muna. So, dito kami, mahilig kami mag-outing, mahilig kami kung saan sa pumupunta pag may free time kami. So, yan yung deepest why natin. So, now dito tayo kay How I Meet I Am Worldwide. Ito ang challenging. Ito yung pinaka-interesting na na challenge. So, dito, bago ko na-meet itong I Am na to, yung may ano lang talaga ako ng product. Yung gusto ko lang talaga ng product. So, nag-research ako dahil nga may sakit ako sa likod. To doctor offer me nalagyan ako ng braces sa likod dahil nga, 'di ba, 10 years ka na nag-aano sa IAM, nag-i-spa ka ng 10 years, nakayuko ka palagi. Kung hindi ka nakaupo, nakatayo, upo tayo. Pag facial, naka-facial ka. Tapos, nagkaroon din tayo ng elbow tendinizing. So, nag-try ako kasi ayaw ko magpa-opera. So, ang tinry ko, nag-try ako ng barley kasi marami na ako naririnig dyan. So, bumili ako ng barley. Within 3 sachet na barley, naramdaman ko yung alam mo, every morning, pagising mo, balakang mo sa kaliwa up, yun yung para siyang maghihiwalay. So, hindi ko na siya kaya. Sabi ko, ayaw ko nga magpa-opera. So, short story is, nag-ano ako ng barley. So, nang natikman ko ang barley at maganda yung ano ng barley sa akin, ni-research ko. So, i-short ko na lang to, hindi ko i-mention yung kung sino yon.
nag-reach out ako sa mga taong yun. So, nung nag-reach out ako, nasabi ko, interested ako sa barley, tapos tinanong ganito, tinanong ako kung anong gusto ko, sabi ko gold. Okay, fine, short story, ang dami na nag-send sa akin ng mga bank account, and I don't like that. So iba-ibang tao na nagre-reach sa akin. So, yun, nakita ko sa YouTube, nanood ako ng parang nag-flash lang siya ata kasi nag-research ako ng barley. Nag-flash sa Facebook ko yung ano ni Maritoni Fernandez. Nakita ko yung ano ni John Ezekiel, yung ID niya. So, nireach ko si John Ezekiel. I'm driving from the hospital. Sabi ko, hello, are you John Ezekiel? Are you the one that say, may ID ka ba? Ganito kasi sabi ni Maritoni, pag walang ID, fake ka. Kasi yun ang napanood ko. So sabi niya, oh, yes, legit po ako. Kung gusto niyo po, may time kayo, pwede po ba tayong chat? So, no, nag-chat kami. So, yun, sabi ko sa kanya, o sige, gusto ko ng product, pero ayaw ko ng sugar coating, wag mo na akong anuhin. Basta gusto ko ng product, gusto ko magbayad gold. Ayaw ko ng paligoy-ligoy, gold ang gusto ko. So, wag niyo na akong pera ng ano. Oh, tita, pwedeng kausapin mo yung ate ko. So, yun. Sabi ko, ikaw ang kausap ko, bakit may pasa mo ako sa ate mo? Sabi niya, "Diyan, sandali lang tita kasi para ma-explain niya ng maayos po sa inyo." So yun, nag-usap kami ng ate niya kung ano-anong pinakita ng ate niya. So, short story, sinabihan ko, okay, I got it. Na ano niyo ako, you got me already. So, magkano ba? Kanino ko ba ipadala? Ayaw ko maraming account na ipadala sa akin na I don't like that. So, sabi niya, ito kasi sa gold at saka sabi ko, okay, ang kulit mo. Okay, that's fine. Let's pay it for Jade. So, nag-pay in ako ng Jade. Okay na kami, okay na kami. Chika-chika niya ako. I got it. Tapos dito nakita niyo 'di ba may transaction ng Pinamix. Nakita niyo diyan ang charge ng Pinamix 'di ba? It's 212,000 something. So sabi ko, "Aray, you told me it's 198,800." And then may story pa diyan kasi ang na-swipe ko na nagamit kong card, it's my debit card. It's not my credit card. So yung number ng debit ko, yun, yung pera na naandun, tamang-tama lang yun. Walang extra money doon. So, yun. So, nung nag-ano ako na sa account ko, hinabol ko. Halos whole night, hindi kami nag-ano ni Biset, si Jeremiah, hindi yan sila natulog. Hindi ko sila pinatulog. Hindi din ako natulog. Sabi ko, nope, I'm gonna pull out. Ano na ako, yung kumbaga na bad trip na ako kasi this is not the promising you told me. You didn't tell me that they have a charge like this, like this. It's a big charge. Because dito guys, nakita nyo, di ba, it's 212. Chinarge pa ako dyan ng separate na 200 plus. So, mostly 400 plus ang na-charge dyan sa akin. In-screenshot ko yan sa bank ko. But okay, andyan tayo, yun ang karanasan namin. Gusto ko nang i-pull out. Kaso lang, nakonsensya ako. Sabi ko, kasi hindi lang sa nakonsensya ko eh. Hindi ibabalik yung yung 15,000 something. Kung anong sobra dito, 12,000, 15, we'll see 15,000 kasi may nakita pa ako isang charging sa account ko. Hindi ibabalik, pero ibabalik yung 198,800. Sabi ko, excuse for my language, sabi ko kay Visit, screw that. Sabi ko kay Visit. Yun ngayon. Tapos, yun, yung yung time na yun, I thankful kay Jeremiah, kay Biset, kasi wala yan silang tulog. Pumunta, inabangan para hindi lang talaga mag-go through yung transaction ko. So, yun ang experience ko dito, why I met I am. Ang una ko na-meet dyan, si John Ezekiel Tongko. So, like, no, bigay sa mga pag nag-prospect kayo, wag nyo ipasa-pasa kasi, kayo na mag-prospect. So, learn as soon as possible para ang trusted patuloy. So, ito yung angel mentor natin. Yan, si John Ezekiel. Nakatatlong sachet tatlo ngayon ng barley. Kaya ang happy-happy. Yeah, ito si John Ezekiel. May story din kami dito. Thankful din ako sa kanya kasi kahit bata siya, napagtiisan niyang katulad ko yung
Bisaya, we didn't mean it. We say whatever we wanna say, we didn't realize it. Yung hindi natin naiisip. So yan si John, yan kahit anong sabihin ko at okay lang siya, smile lang siya, hindi siya nag-give up. Tita, kumusta po? Ganito. So doon, nag-earn, okay, pagbigyan ko ng chance. Tapos hindi ko pa kasi dati naintindihan na, sabi ko, bakit si Bisit ba pinapasa ko nito kay John? Tita, message ka kay Jang. But may message mo ako kay Jang, sa'yo na akong kausap. But, now, naintindihan ko kung bakit. So, thank you for my angel mentor. Ang ano ko dito sa kanya, ang hanga ko dito sa kanya, bravery. Yan ang pinaka ano ko sa kanya. He's really bravery. Dapat bravery yung team name niya ng ano niya. No? Sabay ganun din. Tapos, ito naman yung nag-start tayo ng learn ng business. Dito na yung naintindihan ko na si IAM. Pero nung hindi ko naintindihan si IAM, puro din ako negative. Kahit member na ako, Jade Packets ako ha, puro din ako negative. Kasi konting kita lang, konting ano lang yan, dami kong ano. So dito na yung nag-start po tayo ng mabilis ba comments? Kasi ano nyo lang ako pag hindi ha, okay lang, okay, it's okay. So dito, nang nag-start na actually naintindihan ko na si ano. Pero ito, totoo to ha, sasabihin ko talaga to para learn din sa mga kung paano nagpo-prospect na nagda-down, nagsi-self-pity, yung ayaw ko na. Ito, ano to siya, kasi kung tingin nyo kulang pa yung learning nyo, research. Kung hindi kayo kontento sa sinabi ng ano nyo, ng mga mentor nyo, mag-research kayo kasi business din nyo to eh. So, andito na kayo. So, tapusin nyo na. I-ano nyo na. Simulan nyo na. Kasi kung hindi nyo simulan, hindi nyo makikita yung resulta. So, dito, while I'm working, nakikita nyo dyan, ang una talaga nakapag-wake up dito sa akin yung YouTube ni Peach Kapili. Tama ba yung pangalan? Peach Kapili ang nakaano dito sa akin, nakaano yung over, hindi unang tingin, pinasa yun sa akin ni Mentor Biset, pero parang lumabas lang dito, lumabas dito. Hindi ko siya naintindihan. So, okay, fine. Next naman, inulit ko siya ulit. Lumabas dito, lumabas doon. Pangatlo, doon ko na siya naintindihan. Sabi ko, hold on. Ang ginagawa ko, scroll, stop, back. Scroll, stop, back. Yun ang ginagawa ko sa ano niya, sa YouTube niya. Tapos yung na-interested ko na, naintindihan ko na habang naglalashes ako, piniplay ko lang siya, lagay ko AirPod, naglalashes ako sa client, nakikinig ako sa mentoring sa IBP at IDBP ni Kapitch Kapili. Tapos minsan sa Worthy Habit, pag na-miss ko siya, pinapanood ko siya. So ginagawa ko na siyang music. Yung parang music na lang sa ano ko hanggat maintindihan ko siya. So dito, kahit nag-work ako, after work, ginagawa ko po si I am. So dito nakikita nyo, na naka-scrub ako tapos may apron. So it means nagluluto ako niyan. Bumalik lang ako, galing ako sa spa. Sabi ko, dali-dali, may time ako, may nag-cancel. So umuwi ako, maya-maya, may nagpaano na yung Korea. Yan yung makikita niyo sa screen, Korea yan. So habang nagluluto tayo, nagpo-prospect, habang naglalashes, naglagay lang tayo ng apron, tapos minsan sabihin, bakit may apron ka dyan? Ito na yung buhay natin ngayon. Yan, di ba? So, yun na. So, yan ang everyday ko. Tapos, dito may i-add lang ako dito, na-realize ko yung sabi ng mga anak ko, Mommy, let's go, let's eat. Tapos, hindi ako sabi niya, I'm doing my part-time. Sabi naman ng anak kong lalaki, I don't know which is your part-time because it's all for us. We see you, it's all full-time. We didn't know which one it's a part-time. So, hindi daw nila alam kailan. Tapos, nag-stop ako, sabi ko, no? Saan ba ang part-time ko? Ang lashes ba? Yung traditional ko? Or I am? Tapos, sabi ko, I think it's both. So, yun. Tapos, minsan sabi ng asawa ko na, let's go! Wala ka ng time sa akin. Ganyan, ganyan. Tapos, ang sasagot ko sa asawa ko,
excuse the language, sabihin ko, shut up, I'm building it. I'm building my team. Yeah, so yan yung ano natin journey ha. Tapos dito naman, dito tayo sa yung nagpo-prospecting tayo. So dito kahit busy tayo, nagpo-prospect tayo, walang oras akong pinipili. Basta may time lang, ginagawa ko. Kasi minsan, di ba, may mga time naman tayo na, hala, tingin lang tayo sa ano, sa wall ng ano, nakikichika tayo. Minsan na uubos yung oras natin kaka-scroll sa Facebook, research or gaming. So ginamit po natin dito sa prospecting. So naggawa tayo ng mga listahan. So ang ginagawa natin, pero mostly thanks God, lahat naman na napoprospect ko, kung hindi ko man sila nakuha, sa on the spot, iniiwan ko sila, tapos markingan ko yan sila. Sabi ko, hindi kita nakuha, balikan kita pag na-board ako dito sa kabila. So, yun ang ginagawa ko. Kasi parang ginagawa ko na lang din siyang enjoyment. So, meron tayo dito, ang team ko ata ngayon, meron tayo sa Alaska, Texas, meron tayo sa California, now ay meron na tayo sa Las Vegas, and then meron na tayo sa Korea, and then meron tayo sa, hopefully soon, meron tayo sa Japan. And then, meron tayo sa, dito sa Arlington, we have 3 of us here. So ito yung ginagawa ko, prospecting, sige lang, ano lang, picture lang ng picture. Pag yung may mga nakaranas dyan na napagkamalan ng scam, napagkamalan din po ako ng scam. Tapos minsan ang ginagawa ko para maano, pinapakita ko po yung lisensya ko sa spa. Kasi pag dito sa US, kasi gumawa ka, ito, tingin mo ba, i-give up ko tong traditional ko sa ganun. You know, yung pinapakita more assurance sa client. So mostly, pag binabalikan ko na sila, doon ano naman sila, nagpipay in. So, ito naman, yung bumisita tayo sa IBC sa New York. So, ano ata to last year, yung anniversary ata to ng IBC sa New York. Alam nyo guys, excited ako. Nagdala pa ako ng gown. Pagdating ko doon, sobrang traffic. Wala na, tapos na ang ano, tapos na ang party. Nag-aksaya lang ako. Sabi ko, sige, punta na lang ako sa opisina. Pero inagahan ko naman ng opisina, naunahan ko sila. O di nabawi ko rin. Sarado pang office, andun na kami ng family ko sa labas. Tapos ay sarado pa kayo, te. Kanina pa kami dito. Yun, so yan, na-meet natin yung mga staff doon sa New York. So, yan yung New York trip natin doon. So, ito yung mga team ito ang mga team ng Triple C dito. So, ito meron tayo, nagbabanding kami minsan, pag may mga time, kahit anong busy. Tapos dito, sa pag ano, naturally kasi pag ginawa mo yung trabaho mo, hindi na siya, parang hindi na siya pilit, kusa na lang lumalabas sa katawan mo. So kahit anong oras, kaya mo, para ka nang, minsan sabi, oh, totoo nga yung sinasabi nila, no? So kaya minsan may fold ako yung, alam mo yung mga, yung ano, yung alam mo yung barley, pinofold ko yun, lahat ng purse ko, mayroon yung flatten na box ng barley. So, ang ginagawa ko, tapos lahat ng yung bag ko, nilalagyan ko ng sachet. Punta man ako ng hotel, gathering, whatever party. Lalabas ako doon. Timingin ko yung pag maraming tao. Tapos, obviously ko yun itimpla sa harapan nila. Hindi ako nagpo-prospect sa kanila. So, ma-obvious sila ngayon kung anong iniinom ko. Oh, yeah, this is my supplement. Simple lang siya para hindi siya masyado forced na parang inaano mo sila, ina-attacking mo sa pag-prospecting. Doon na yun, pag nag-start na ng chika-chika, doon mo na yun, oh, you know what, this is good for me. Doon mo na rin i-share yung ano mo, i-share mo yung experience mo, yung sarili mong testimony. Kasi pag umiinom ka, lalo na pag may problema ka sa health, hindi ko pa pala nadagdag sa inyo guys na meron akong type 2 diabetes. I'm drinking metformin, Bartasan, Risovastatin, and Hythroride. It's a scientific name. It's hard to mention. But who's drinking na may mga blood pressure at saka ano, type 2 diabetes, yun. Yun na yun. So, ano ako, yung pag may gusto ako, hindi ko siya basta-basta sinusukuan. I do purso hindi kita titigilan hanggat hindi kita nakukuha
or may kahit noon pa, kahit bagay na ganun. So, dito, na idadagdag ko lang sa type 2 diabetes ko, ayaw talaga ng doktor na stop yung maintenance. So, ang ginawa ko, barley, acai berry, tapos, ano to, macchiato, yan yung everyday iniinom ko. Ngayon, dinagdagan ko na kay Glota. So, ngayon, ang nangyari dyan, ang inano ko, andyan ba kayo mga mens? Baka mamaya, na-board na kayo sa kwento ko ha. So, ngayon, ang nangyari, ang sabi ng doktor, hindi pwedeng itanggalin ako sa maintenance. Ang gusto nila, babaan lang yung dosage ng maintenance ko. Sabi ko, no, doc, ayaw ko. Hindi, ayaw ko ng tablets kasi meron akong sensitivity, esophagus sensitivity, kung ano naman yung sinasabi ng doktor. Sabi ko, okay, pa-prove ko sa doktor na tama ako, na mag-survive ako. Kaya minsan din, mindset, labanan mo rin. Kasi sa, yung mindset ng utak mo. So yun, inano ko, sabi nila hindi pwede. O sige, babaan na lang natin. Pero in case inobserbaran nila ako ng how many months. Nung naobserbaran nila ako na nag-maintain ang dugo ko, ang blood pressure ko at ang diabetes ko, type 2 diabetes, nag-maintain siya, na-control siya. Within 3 years, hindi na-control ng gamot, si IAM ang nagpabalance. Kaya doon ako pinayagan ng doktor. O sige, pero hindi ko basta-basta. Pag kailangan mo to kasi you're too young. Sabi ko, Dok, hindi ako umiinom. Pero yung doctor until now, okay, every 6 months, I still watching you. Okay, so yun ang story natin dyan. Tapos ito yung sa mga team natin yan. Marami na tayong mga team dito na I think October 16, I'm gonna be 1 year, guys. So, ito yung natin sa Pinas. Ito naman yung sa Pinas natin. So, yung iba dito hindi na nagkasya. So, may mga team tayo sa Korea. At ito yung sa Pilipinas. Yan, minsan sa Pilipinas kasi wala tayo sa Pilipinas. Tinutulungan tayo nila mentor, Biset at Jeremiah at Angel Mentor, John Ezekiel. So, patience yan sila sa akin. Hindi ko na ikwento dito, pero ang laki ng patience nila yan sa akin. Binabite na ata nila yung tongue nila dyan sa akin. So, ito guys, meron tayong sa Pilipinas, sa Korea, yan. Tapos, dito naman yung helping others. So, if you see her, nakita niyo yan siya doon sa kanila. Ngayon, team na rin natin siya. So, itong dito, yung isang mentor natin, si Fiona. So, ito siya, client lang to siya. She's dealing a skin problem, eczema and rosacea. Makikita niyo yung mukha niya pag especially she eats spicy, hot, or really cold. Parang sinampal yung niya, yung mukha niya, namumula talaga. Skin, buo niya yung mukha. Pero dito nakikita niyo, nag-message siya sa atin na ang ganda ng work ng natin. So I feel good na well, at least nakaka-help ako sa ibang tao. So it means I'm in the right path. So, yan siya ngayon. So, actually, every month, kumukuha yan siya sa akin ng 10 boxes na barley. Sinishare niya rin sa Eriland. So, kalimutan ko pala, mayroon na tayong sa Eriland. Siya yun. Yan siya sa Eriland. Kasi sinishare niya rin sa family niya. So, hopefully, sooner, maaano din yung family niya. Yung, imagine, magiging, tayo, uh, ang goal ko, mayroon ako bawat isang lugar at saka bawat country. Hopefully, Tapos may isa pa pala ako i-share sa inyo guys na hindi lang natuloy dahil sa, tawag nito, dahil sa shipping, sobrang mahal. Mayroong nag-message sa pinuntahan talaga ako sa hindi jade na isa lang gusto sanang kukunin, full palette. Yun nga lang, siguro, it's not for me. Maybe someday, you know, sa ibang lugar naman yon. Tapos, dito naman, yung September natin, dito yung nag-hit tayo ng Sapphire. So, ito yung sales natin ng triple C. So, meron tayong dalawang jade.
tatlong gold, apat na silver, at dalawang copper. So, kaya na-hit natin yung, yung, ano tawag nito, yung sapphire. So, panibago pa kasi ako sa sapphire, hindi pa ako sanay. Jade, palagi jade, pero hindi ko pa masyado na-adapt ang sapphire. Siguro ma-adapt ko yung sapphire pag nag-jump ako ng diamond. Sabay ganun. Joke lang, guys. Yeah. Yan naman, yung month ng September, yan yung income natin. So, nung 17 to 23, nag-hit tayo ng gross commission ng 230,000 pesos. Hindi man siya malaki katulad sa mga mentor na well, at least nakita mo na pag nag-effort ka lang talaga dito, pag ginawa mo yung business mo, may resulta ka talaga. Hindi naman pwede na nag-work ka, million ka agad kita mo. No, that's not gonna work like that, guys. So you need to build up first, tapos step up. So, yan po. Tapos dito, ayan, Jade tayo. Tapos nagkaroon tayo ng achievement. Kaya nagiging Sapphire tayo. So dito, Elite Executive Sapphire na po tayo. So, ayan, ito naman yung mga mentor natin. Yung nag-journey ako ng Sapphire ko. So, grateful ako sa mga mentor dito dahil, you know, sila ang tumulong sa akin para ma-achieve ko to. Dahil kung wala sila, hindi ko rin to ma-achieve. Especially thankful for Catherine Carandang because she's all the time handle everything, the effort and thing. And of course, thankful din ako sa mga mentor ko kay Jerry Maya at saka kay Bisetong ko at of course, sa baby mentor ko, hey, grow up, sabay yan na yeah, yeah, sa mentor ko, brave yan, brave yung mentor ko na yan. And then, thank you din kay Erica Sorida, mentor Erica Sorida, kasi, I know, hindi ko na-mention, pero thanks for your help. I really appreciate kasi, I know, hindi madali magtiwala sa tao. So, ayan. Thank you very much mga mentor. Hindi lang ako showy, but inside, I'm grateful with you guys. And dito naman tayo kaya doon tayo nagkakaroon ng 001 mindset. Yung 001 mindset, yan yung natin na, bakit may pula tayo dyan sa natin? Did I do something wrong? Oh, good? Okay. Yeah. So, ito dito sa 001 mindset natin, yan dito yung nag-work yung natin na, okay, marami naman talagang trials at pero kung hindi mo tibayan dito, mahina ka. Mostly pala guys, i-add ko lang mostly pag nagpo-prospect ako, mahirap, kung sino nakakilala sa akin, mahirap ako maglambing. Kasi ang pero hindi kami meant to it na hindi kami galit ha. Ganyan lang kami mag-explain. The more we explain, the more yung tone ng boses namin lumalaki. So dito nagano yung mindset namin na, okay, pinasok ko na to, whatever it takes. Sinabi ko rin yan kay Biset Tong ko na sabi ko, okay, ano pa, andito na tayo Ala-ala, kakaumpisa ko pala, sisirain ko na kagad yung business ko. Sino sira? Ako din. Yun, sabi ko. Tapos, dito yung palagi kong iniisip na andito na ako, kung hihinto ako, paano lalo na yung may mga team ako, paano yung team ko mawawalan din ng motivation. Tapos dito, business ko to, walang ibang makabuild ng business ko kundi ako. Tapos, I like the power of now. Hindi ako nagpapabukas. Alam ng mga mentor ko yan. Wala akong pinipiling oras. Kasi pag pipili ako oras, baka bukas nag-iba ng isip, ilang oras pa lang. Hindi ko sila binibigyan ng 1 hour or 30 minutes kasi magbago mga usa. Oh, you ready to pay in na. Walang 30 minutes dito, walang 1 hour. May client ako next Oh, yun. Parang, I think, very bossy, but I didn't mean it. I take hindi ko, ewan, ang hirap explain yan. Basta yun na yun.
Yung ano, zero mindset. Yeah, thank you, man. Very aggressive. Yes. Yun, zero mindset ko. Kasi, at saka hindi ako masyado, yung hirap ako magtiwala. Business ko to, bakit ipagtitiwala ko, gawin ko to. Pag hindi ko na kaya, doon ako mag-ask ng hindi, oops, hold on. I think I'm missing something. Hold on ha, give me a minute. Then I call John. Tapos if I don't contented with John, I call Bisette. Hey Bisette, are you sure this is much? Hindi mo yung maalis sa akin. So, yes, mentor, it takes time for me. Um, hindi naman ako mag-ipokrita dito. It's takes time for me. Nag-yes mentor at kuwata after na watch ko yung ano ni Kapili, yung IDBP ni Kapili. Kasi syempre si Jan, bata, ano bang unang ipapasok sa utak ko? Ano ba itong batang to? Ba't sa pagsasabihan ako, alam ko na yan. So, I am the acne person. Alam ko na yan, I did different kind of business. But I do business in Japan, thing, na ano ko yan. Tapos alam ko naman kung anong nagawa ko, but hindi ako showy na mag-sorry. I deep inside, humihingi ako ng sorry sa sarili ko. Sorry, John. Sorry, Bisit. Ito na naman, ulit ako. So, pero, minsan sinasagot ko sila, hey, hindi mo na ako nag-yes mentor, at least I do my business. Business ko to ha. Eh, bakit ako kailangan ko magpa-baby sa inyo? Yeah, so yun, doon ako nagpa-yes, mentor, okay, ganyan, fine, got it. Pero deep inside, ang hirap pa rin. Kasi kasanayan na kasi natin eh. So, yeah, I'm working with that, you know. So, no excuses. Kahit part-time, kayang-kaya niyo yan. Kasi ako, part-time lang din ako. Once kasi na nagbi-build ka ng business mo at inano mo yung business mo, yung inadapt mo yung business mo, hinag mo yung business mo, walang excuses eh. Kahit saan ka, may kung sino nakakita sa Facebook ko, minsan paalis na lang ako pag may, ching! Ganun, titingnan ko, ops, business, open ko yung ano, sino yun. Pwede po magtanong, interested ako, kahit nasa hagdanan ako, ibaba ko yung bag ko, sasagutin ko yung ano, nagpo-prospect. Kaya sinasabihan ako ng asawa ko, baka napapabayaan mo na yung traditional business mo ha. Sabi ng asawa ko, huwag mong pabayaan yung traditional business mo dyan. So, no excuses kahit part-time ka, kayang-kaya mo yan. Kasi nakaya ko nga kay work, uh, thing. Siguro ang daming mga mentor na these past months, they know what I've been through. Pero hindi ko dinahilan na hindi ko gawin si I am. Even na, yeah, even na, you know what I mean. Yeah, hirap, kahit anong hirap yan, kahit hindi na kaya, ang ginagawa ko na lang, sabi nila si I am, ano yung pampalakas ng mood, inom lang, sige, ganyan, inom lang, kaya ko to. But there's a time na hindi mo talaga kaya, pero hindi ko siya ginagamit na excuse, na hindi ko siya, kahit may prospect ako, minsan tinatanong na ako, prospect ko, mens, or che, or die, yung eye bag mong laki, ay wala akong tulog. Yeah, yun. So, then be a goal getter. Kaya ginagawa natin, hindi tayo namimilit ng anong oras, anong ano. Kasi may gusto tayong abutin. Kung may gusto mong kunin, gawin mo. Hindi pwede. Yeah, I know. Hindi naman pwede na puro ka lang dasal ng dasal. Hindi mo siya gagawin. Alala, pagdasal mo, ihain. Di lahat nagdasal na lang para ihain ni God sa'yo. Hindi yon, kailangan matching yon. Praying at saka yung ano mo rin yung work. Teamwork yun eh. Kailangan mo siyang gawin. Kailangan mo siyang gustuhin. Kasi business mo to, no matter what. Pumasok ka dito, kung hindi buo yung isip mo at saka no, wag ka na lang pumasok. Kasi ang daming trials dito, hindi naman to magic. So, be a goal getter, set mo yung ano mo. And of course, pray. Samahan mo rin siya ng pray. At dito guys, ang i-share ko lang dito, ang kaibahan lang sa di ba, may traditional business ako, tapos kay I am.
Medyo na-adjust ako na I am. Medyo napabago ako konti ni I am. Kunti, ewan ko na lang sa mga nakilala ko, sila na mag-judge. Kasi baka mamaya, alam nila, no, hindi ka pa nagbago, ganun ka pa rin. Yeah, pero may mga na-prospect ako dito na nahiya sila mag-approach sa akin kasi kilala nila ako dati. Masyadong sobrang dominante at walang filter ang bunganga. Sabihin ko sa'yo kung anong gusto kong sabihin. So, dito guys, ang nakakaiba sa ano ko, sa business ko na ito at sa IAM, pinasok ko siya dahil gusto ko magkaroon ng passive incomes din sa Pilipinas at saka free time kasi sa uh, ano yan, free time. Ano ngayon sa ano, yung meron akong ano kasi sa business ko ngayon pag nagkasakit ako, pag naano ako, walang gagawa ng lashes ko. Di, sarado yung spa ko. But dito sa IAM, kahit nasa hospital man ako or ano, nagagawa ko pa rin. Time freedom, thank you, mens. Yeah, nagagawa ko. Kahit may dextrose na ako or may inasik, nagpo-prospect pa rin ako. Ano kayo? Hindi naman nila nakikita may dextrose ako. Ano. So, yun ang sinasabi ko yun. Alam niyo kung bakit? Dahil nagagawa mo siya kahit saan. Wala kang rerentahan, wala kang ano, wala kang tao na ipapaasa mo. So, may time freedom ka. So, kahit ano, kahit i-hide mo, na maga man mata mo, kaya mo pa rin mag-prospect kasi hindi mo kailangan na, oh, hindi mo kaya na pumunta diyon, be there, kahit saan kang lugar. Hindi mo kailangan na maghanap ng ano, ng, kaya hindi mo kailangan magtrabaho. Kung, mali man yung sinabi ko, yung ano, hindi ka mag ano ba, wala kang time na ano, na walang place na hanapin kasi kahit sa lugar, kaya pwede mong gawin si ano, si I am. Yeah, international, worldwide tayo kahit saang lugar, maaabot mo. So dito talagang ano dito, kailangan mo lang talaga na i-adapt mo or i-love mo ang ginagawa mo dahil kung hindi mo love ang ginagawa mo, kahit ano pa ma-burn out ka, kailangan kasama ang enjoyment at intindihin mo yung business mo kasi pinasok walang business na hindi nag-ano nag-work na hindi mo tatrabahuin kahit traditional pa yan tatrabahuin mo siya talaga. So ayan mga mens, tapos pray it works. So here, be strong and courageous. Do not be afraid or terrified because of them. For the Lord your God goes with you. He will never leave you or forsake you. Do you read Tommy 31, 6? Halatang hindi pa marunong magdasal. Pero pinag-aralan din natin yan. Yeah, ayan mga mens. I hope naintindihan niyo yung ano ko, yung presentation ko. So, yung sharing ko pala ng journey, hindi pala ako nagpo-prospect dito. Ano kasi na-prospect na kayo eh. So, wala na akong time mag-prospect sa inyo dito. So, ayan mga mens, back to you, Mentor Chan. Ang mga ma-advise ko sa naghihit ng Sapphire, simulan nyo sa unang taon, o sa unang buwan. Sa unang buwan kasi, sa loob ng isang buwan, kailangan mo talaga siyang ma-hit na, ano, so, yung mga nag-hit, wag po kayong mag-give up. Ang una, pinakauna na ano nyo, tanongin nyo yung mentor nyo kung paano ang mechanics niya, paano pagkuha ng mechanics niya, na ma-hit nyo yung sapphire nyo. Tapos, ang ano ko lang, go for it. Huwag kang mawalan. Kasi once na nilagay mo determinasyon na makuha mo to, talagang makuha mo. Pero kung alanganin ka na mag-deal or hit ng goal mo, kahit anong gawin mo, hindi mo yun makukuha. So, palaging ilagay mo sa mindset mo, I need to hit this, I need to get a sapphire. Kahit anong bagay na gusto mong kunin, kailangan mo siya talagang gawin. So maglagay ka, mag-start ka kasi ang ginawa ko ang una tinanong ko, kinulit ko yan si Jan. Ano ba ang points nito? Ano bang ganitong points nito? Para alam ko kung ano ang gagawin ko. So ang ginawa ko, nag-list ako ng mga prospecting. Kaibigan, hindi kaibigan, kaaway, or katampo, whatever. Lahat pinanglista ko sila. Tapos pinangmarkan ko at doon din ako nag-control sa sarili kong ugali na kung paano ko sila i-approach para hindi ka pa tapos nag-usap at saka na lang mens, wala ako niyan, o saka na lang ako
kailangan pag-aralan mo rin yung mga pinoprospect mo at saka tuloy-tuloy ka lang. Tuloy-tuloy mo lang, wag kang huminto. Kasi pag huminto ka, hindi mo talaga makukuha yun. Go for it. So I hope ano na ano ko yung ano nyo question nyo, men. Ayun. So, thank you so much, Mentor Cheryl. So, next question po, Mens. Ito, from mentor, our very own mother mentor. What made you decide to do I am despite my business na kayo saya as a US? What decide? Yeah, ang gustong-gusto ko yan. Kasi 'di ba sa US ka, tapos marami kang family sa Pilipinas, gusto mo man silang tulungan, hindi mo matulungan kasi I have my own family here. Tapos nakakahiya din kasi na ask ka lang ng asa sarili mong family. Last year, umuwi ako sa Pilipinas. 27 years hindi ako umuwi sa Pilipinas, 'di ba? Kasi mostly kasi kung iuwi ko, 5 kami, almost 500,000 ang i-spend ko sa ticket lang yon from America going Pilipinas. Ano yon? Wala yung ano, nakaka-relate lang dito, mga taga-abroad, yung mga taga-US. Makikita nila kung magkano ang ticket. Hindi yun naintindihan sa Pilipinas, akala nila nag-aalibay ka lang. So, nung umuwi ako last year, I spent 500,000 just only for the ticket. So, nung umuwi ako, tapos yung hindi ko alam, 27 years na pala, yung utak ko, the same pa rin yung presyo ng Pilipinas. Yung pala, ang mahal na pala ng mga bilihin dyan. Hindi ko na alam, hindi ako track. Nag-spend ako ng 3, 3 weeks, naubos yung 3 million ko sa 3 weeks lang. Tapos kaya ko siya ginawa, hindi lang ng dahil sa akin, dahil din sa family ko. Besides sa family ko dito, family ko rin sa Pilipinas para hindi ko na nabubunot yung pera ko. Kung ano man ang kita ko dito sa US, hindi ko siya magagalaw. Kasi pagbalik ko, ako lang din magbabalik ng pera ko sa credit card ko. So, ang ginawa ko, yung nakita ko si IAM, besides sa nakita ko, nagustuhan ko yung complan niya, at saka sa second one, pumunta ako dyan, alam ng kapatid ko dyan, ni Mentor Sanibel, alam niya yan, because he go with me in a bank. Kahit may pera ka at hindi wala kang government ID, snub ka ng bangko. Hindi ka nila bibigyan ng bank account. So naghanap ako ng ano, hindi lang dahil dati gusto ko lang si IAM, product lang, di ba? Nung naintindihan ko yung kumplan ni IAM, doon na talaga ako nagseryoso. Kaya inano ko, thanks God that I'm here sa sa IAM. Kaya nagpapasalamat ako. Nung una talaga mahirap akong kumbinsihin. At saka, ano lang yan, networking. Kahit pasok na ako, andyan na ako ha. Andyan na ako. Benta-benta lang ako dito, ganyan. Kung may papasok, wala. Kung hindi, I'll be honest, minsan, napaka-aggressive ko dyan kay John. Sinasabihan ko, wag mo akong turuan, wag mo akong sabihan, I know what I'm doing. Pero nung nag-hit ako ng Sapphire, doon ko na intindihan. At nung napanood ko ngayon kay Pitch Kapili, tapos nangyari pa sa akin na nag-research ako kasi hindi ako kontento sa sagot. Nag-research ako ng sarili ko at saka doon, you know what? But, of course, my pride ako. Ngayon lang ata ako say sorry to Bisette and what's this? John. Kasi palagi ko silang, no, don't tell me. Pero hindi yun mayabang. Ganun lang ako talaga magsalita. Kahit sa mga kapatid ko, ganun ako magsalita. The thing here is, ang dami kong gustong tulungan, pero hindi ko siya kayang gawin sa kita ko lang dito sa US kasi may mga anak din ako nagka-college. So, ginawa ko si IAM dahil gusto ko yung kumplan niya at kung ano ang mangyayari at kung ano lang nakita ko ahead with me. Pero hindi ko kino-compare kasi kanya-kanya naman yun. Sabi ko, ganyan. Kung nakuha nila, kaya ko rin gawin. So, yun palagi ang sa isip ko. Andun na eh. So, sa akin ko na lang yan, nasa sa akin kung paano ko siya, anong klaseng engine ang gagawin ko. So, yun. I hope that's answer your question, men. Ayan, so thank you so much, Mentor Cheryl. Saksing-saksi ako kay Mentor Cheryl kasi right now hindi na siya mapigilan yung humataw, no? Grabe na yung aggressiveness na Mentor Cheryl, no? Hindi na At natutuwa. anyway, I forgot pala, men. Sorry.
Sa team Gomez. namin ngayon, abangan nyo, may car achiever kami. First Wow. time sa Triple C, may car achiever kami. And then second, this month, may Sapphire na susunod sa Ah, akin. Yeah, so we're working with that. So, yes. yeah, Ayun, no, hopefully. No, grabe. not hopefully. We get that kasi nakikita ko na yung RQB. Susubra na eh. Ako din eh, kaya grabe congratulations sa team ni Mentor Cherry. Ano, kasi may newest car achiever, abangan nyo, isushoot na yan, tapos may panibagong executive ang team ni Mentor Cheryl. No, congratulations Mentor Cheryl. No? So eto men, sabi ni Mentor Patricia Rosario, no, galing kay Mentor Patricia Rosario, paano nyo po nabago yung mindset nyo about sa pagiging acting nyo before acne nyo sa mentors nyo before? Yes, nabago ko siya. It takes time. Witness yan si mga mentor ko. Siguro dyan yung nag-hit na ako ng Sapphire, di ba? Doon ko na talaga siya na ano. Kasi naggul ako sa sarili ko. Nasabihan ko pa nga yan si Bisette, whether you help me or not, I will do this by alone. Tapos sinagot din ako ni Bisette na, no question ate. So, yung nabagong isip ko, unang-una talaga, yung pinapanood ko palagi si Pitch Kapili, nabago yung kumplan niya, yung itemize niya, kung paano ang compensation. Panoorin niyo yun, guys. Kasi yung sa Sapphire ko, ganun din. Ang ginawa ko sa kanya, itong magsa-Sapphire, didma ako for so many months. October ako pumasok siya. I think, correct me, Jan or Biset, I think January siya pumasok. October or December or January siya pumasok. Ako, October. No, November siya ata pumasok. Deadma ako ng how many, how many months. So, na ano lang kasi na bago ang mindset ko. Dumami na kasi. Isa na rin yung si Pitch Kapili at saka dumami yung team ko. Yung hindi ko in-expect, akala ko part-time lang, biglang nagdami yung ano ko, doon ko na siya lalong pinag-aralan. At sabi ko, totoo pala. Akala ko joke lang. Akala ko ng ano lang, yung alam mo yung siguro may mga pera na yan, kaya nakaya lang yan, ganun. Pero doon ko na siya, yung tinutukan ko na siya na darating ang araw, natutulugan ko si Pitch Kapili, panoorin ko yung ano ni Pitch Kapili, paggising ko, wala na yung AirPod ko kasi kinukuha na ng asawa ko yung AirPod ko at saka iPad ko. So, doon ko siya, paulit-ulitin mo siya talaga na pakinggan bago mo siya maintindihan. Hindi siya, kung katulad kayo sa akin na visual learner kasi ako eh, kahit sabihin mo yan sa akin, lalabas yan dito. Kailangan mo talaga pakita sa akin ng itemize niya bago ko yan maintindihan. Doon na bago ang mindset ko kay Pitch Kapili at saka yung nag-hit ako ng nag-hit ako ng Sapphire at saka yung dumami yung team ko unexpected. Tapos yung sa team ko rin kasi, pakita mo rin kasi sa team mo na hini-help mo sila. Minsan may uh, next time ko na lang to share. Yeah, yun means. So, yeah, Ah, congratulations, Mentor Cheryl. No, grabe, sobrang inspiring yung story mo, Mens, and ang daming na-inspire. And dahil dyan, another question, no? Hi, Mens. Amazing morning. Ganda po ng journey niyo, Mens. Nakaka-inspire po. Mens, paano ka po mag-build ng team dyan sa US despite po busy ka halos kapag mga ano? Despite po na busy halos kapag mga OFW po, paano ka daw mag-build despite daw kahit busy ka, men? ang ginagawa ko pag sinasabihan na akong busy, hindi ko na 'di ba, pag mahirap mag-IBP ng video call, ang ginagawa nila, kasi pag sabihan mo busy ako minsan, busy ako, che. Ang ano ko, wala akong time diyan. So, ang ginagawa ko, pag may free time ako, break time, minsan ginagamit ko habang kumakain ako ng lunch. Kahit umiihi nga ako, nagpo-prospect ako, break time, okay. Okay, check ako, tingnan ko kung may mga ano. Siguro yun yung sinasabi nilang baliw. Once na ano ka, kasi yung naririnig ko dito, pag baliw, ano, hindi yun. Hindi yun. Nangyari sa akin.
Yung kahit iihi ka na, yung natututbrush ka, ano yun? Sige, patuloy. Kasi nagra-rush ka ng, dito kasi sa America, time it's gold. Nakaka-relate yan dito yung mga taga-US. Nasa sayo lang kung paano mo gamitin at saan mo gamitin yung oras mo. Kasi dito, ang kaibahan na kasi may boss kasi ako, kaya control ko ang oras ko, di ba? Pero back to back din ako. Yung kanina yung slide ko, nakita nyo yung schedule ng traditional ko. Pag may breakdown ako doon habang kumakain, doon ako nagpo-prospect. Tapos yung mga OFW na busy sila palagi, ang ginagawa ko, hindi ko sila tinitigilan, di ba, prospect. Kino-cross out ko yon, sino yung ito, balikan kita mamaya, i-prospect ko naman ulit yung isa kung sinong ang, pero mostly I think I got lucky. Yun lang ang ano. I don't, even me, my kids saying that, Mommy, you pay in, you close in, mag-realtor ka na rin kaya. Yun ang sabi sa akin ng mga anak ko. Pero yung ano, ang share ko doon sa ano, paano ko nagagamit yung oras ko. Ginagawa ko, di ba may ano tayo, yung may chart, yung mga picture na pinapasa sa atin ng mga mentor natin, yung sa IBP, ini-screenshot ko yun isa-isa. Tapos, iniiba ko yun sa album. Tapos ito, nilalagay ko, this picture for busy people. Nilalagyan ko yung album ko. OFW, all the time, excuse, busy. So, ilagay ko yun, ipasa ko yun sa kanila. O sige, busy ka, di ba? Sige, ito na yung ano, sabihan ko na lang, o dai, pa-check na lang, nagpasa ako ng mga different kind of packages dyan. Yung ano ng IDBP, nakita niyo yung lahat naman ata, may mga picture tayo ng IBP na may sample ng gold. Yun ang binapasa ko sa kanila from copper to jade. Sige, Day, mamili ka na lang dyan, Day, kung saan ka may time. Tapos message mo ako. Pero mostly, doon ko sila nakukuha, nagpipain. Yung ipasa ko yung picture. Tapos, tatawag na sila, oh, may 30 minutes ako, may 20 minutes ako, timeran ko yung ano ko, may timer ako. Sige, 20 minutes, do 20 minutes. Okay, wala na kung sino yung ambassador, kina-cut off ko na yun. Diretso na ako. Tapos sasabihin nila, ay, dito lang ako muna sa copper, bronze. Sabi ko, sige, wala namang problema sa copper o bronze, pero ano bang, ano mo, pag doon ko sila in-explain sa silver, pag gusto niyo maggamit, 'di ba, pag nag-ano kayo, maintain, hindi kayo sa ano kasi silver, may bonus, pinapaliwanag ko sa kanila. At doon din sa advice ni Mentor Ikay, na kung i-bronze mo sila, i-push mo na sila sa silver. Ginamit ko rin 'yon. Tapos ngayon, in-adjust ko rin yung advice ni Mentor Ikay. Kaya pala mag-silver, they push na natin sa gold. So, yun naman, naggamit naman ako ng strategy doon na pampasa, ganito yung ano, yung babayaran mo pag gold. 'Di ba, magme-maintain ka, nagustuhan mo yung product, mag-gold ka na lang. Well, at least salo mo yung dalawang bonuses, yung associate package at saka yung executive package. So ngayon, kung nag-focus ka lang, naubos yung copper mo, wala ka mga bonuses or ano. Marami kasing opportunity na dapat mo makuha. Lahat yung maintenance mo na iniinom mo, share mo pa sa family mo. Lahat ng maintenance na iniinom mo, libre na. Kasi pag once nakakuha ka dito, nakalima ka, nakaapat ka, libre na yung mga maintenance mo. Hindi ka nahuhugot sa wallet mo. O sige, mostly siya o sige, very convincing, go for gold. So yun, nakukuha ko siya sa gold. Yeah, pag hindi ko naman ma-push, kailangan ma-pay-in kita sa silver. Yun ang inaano ko. Pero pag hindi talaga kaya ko per biet, kasi pwede naman yan sila mag-upgrade. Yeah, yun ang ginagawa ko sa mga busy na mga tao. Ipasahan nyo ng, maybe it's work. Kasi it's work sa akin. Pasahan nyo ng picture. Kasi minsan ayaw nilang makinig eh. Pero pag nakita na nila yung number, mostly kasi pag, katulad sa akin, visual learner ako, kahit anong sabihin mo yun sa akin, ibablock kita kasi hindi ko yun naintindihan. Pero pag siya, yung numbers, mga, patching, lalo na pag gusto mong extra income, madali mo yan makuha. Ayan, padala mo yung magkano ang package, magkano yung dito, yung bonus, yun, work yun sa akin. Doon nagwo-work. Ayan. So, Hope thank that you so answer much, your question. Mentor Cheryl. No? Grabe ang time management ni Mentor Cheryl. No? Thank you so much
Eto, Mens. Siguro last question na to, no? So, eto, from Mentor Biset Bantug. Congratulations, men. Ask ko lang po, ano ang nabibision mo sa team mo at ano na ang next goal mo? Sabi ni Mentor. For now, I'll be honest, ang vision ko sa goal ko, hindi ko iiwanan ang team ko. Kailangan nag-suffer ako. May susunod na suffer sa akin, may susunod na mag-mover sa akin. Yun ang ano ko. Pag may nag-suffer na at may nag-mover na, well then I go proceed to my next na mag-diamond or what the next. Kung anong ibigay sa akin ni God, but I'll just work for it.